Kapatid, usap-usapan ngayon ang pagtaas ng mga presyo ng bilihin, especially ang mga langis. Maraming nagpapanik, maraming nagkakaproblema. Ang iba ay nawawala na ng gana. Alam mo ba, noon pa man sinabi na ito ng Biblia na magkakaroon ng taggutom. At kapag hindi mo binabasa ang salita ng Diyos, ay talagang maguguluhan ka. Magkakasunod-sunod-sunod na po lahat ang sinasabi ng Biblia, mga kapatid. Sinasabi ko ito sa iyo hindi para takutin ka, pero hindi po ako nagsasawang paalalahanan kayo sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. At bilang ako po, hindi ko naman po ginusto ito. Hindi po masarap at hindi po masaya na talikuran ang mga nakasanayan natin. Pero by the grace of God, siya po ang nagkontrol ng aking buhay. Pinalitan niya po ang puso ko. Pinalitan niya po ang buhay ko. Pag may calling ka, kapatid, wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Kaya I just wanna share yung mga nalalaman ko at sinasabi sa akin ng Panginoon na baka't makatulong din sa inyo. Kasi kapatid, kapag nauunawahan mo ang mga sinasabi ng ating Panginoon, hindi ka mawawala sa landas mo. Kapag nagdadasal ka, kinakausap mo ang Panginoon. Pero kapag binabasa mo ang kanyang mga salita, ikaw ang kinakausap ng Panginoon. At ang sabi dito sa Revelation 3 verse 16, "So then, because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth." Maraming nagsisimba, pero nagiging lukewarm pa rin sila. Yung nagiging komportable sila sa mga kasalanan nila. Sabi nga ng Bible, kapag nagkakasala ang iyong mga mata, mas mabuti nang tanggalin mo ang isa. Kesa mabuhay ka na may kompletong mata, pero mapupunta kang impyerno. Mas maganda nang tanggalin mo ang kamay mo kapag nagkakasala ito. Kesa meron kang kamay na pero mapupunta ka naman sa impyerno. Ayaw niya na masasama ang mga ginagawa mo dito sa ibabaw ng lupa. Ayaw ng Diyos, kapatid, na ikaw ay mapunta sa impyerno. Kaya hinihintay ka niya. Mas masaya siya na talikuran mo ang kasalanan mo. Ang sabi dito sa 2 Peter 2 verse 4, "For if God spared not the angels that sinned, but cast them down to hell, and delivered them unto chains of darkness, to be received unto judgment." Ibig sabihin, kapatid, may paghihintay. Bakit hinahayaan ng Lord na naka-chain lang sila sa darkness? Bakit hindi diretsang ilagay na lang sila sa lake of fire? Kasi kapatid, ang Panginoon natin may timing, may proseso, may pagmamahal. Gaya mo, kapatid, binibigyan ka pa ng Panginoon ng maraming tsansa para hindi ka malagay sa impyerno. Ang dami nagsisisi ngayon sa impyerno na sana bigyan sila ng second chance. Ang impyerno po ay napakadelikado. Kahit ang mga demonyo, nung nakita nila si Panginoong Hesus natin, ay sinabi nila na mas mabuti pang ilagay mo na lang kami sa mga baboy at mamatay kesa itapon mo kami sa kadagat-dagatang apoy. Even demons, kapatid, is trembling on that place. Demonyo na yun, ha? Sobrang takot pa sila. How much more ikaw? Gusto po ng Panginoon na maghanda tayo. Lumalakad ka ba na may pagsisisi? Lumalakad ka ba na merong dangal at kaaya-aya ang lakad mo sa Panginoon? Kasi kapatid, God planted that covenant in your heart via consciousness. Ang gagawin mo na lang is magpasakop ka dito. Accept Jesus Christ as your Lord and Savior. Kaya tanong ko sa iyo, kapatid, anong ginagawa mo habang may grace pa ang Panginoon sa iyo, habang may timing pa ang Panginoon sa iyo, at may consideration pa ang Diyos sa iyo?